Okay guys, isa na muli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan po kayo dako ng mundo naroroon. Ako pumuli ang inyong likod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong kuro-kuro, komento, opinion at reaction. Tungkol nga po dito sa naging content ni Ate Glo o ni Banat Bagsik mga kalingap So ayon po sa ating thumbnail mga kalingap ay sinasabi po ni Ate Glo po dyan na mayroon daw pong isang sponsor. Isang sponsor daw po ang lumapit o nakipag-ugnayan po sa kanya at sinasabi po niya at nagrereklamo po siya tungkol po dito sa ginawa po ni One TV. Okay? So itong sponsor na ito mga kalingap ay nag-sponsor nag-sponsor po sa isang pamilya na napupusuan po niya sa pamamagitan po ng vlog po ni Juan TV. Pero bakit ganito po ang ginawa daw po ni Juan TV? Blinak daw po niya itong si Juan TV at ngayon ay hindi na po sila nakakapag usap o hindi na po sila nagkakaroon po ng update tungkol po dun sa kanya pong gustong tulungan. Okay? So kamakailan lamang po sa ating nakaraang content mga kalingap ay nakapagbigay po tayo ng opinion, kuro-kuro at reaction tungkol nga po doon sa naging pakayag po ni Kuya Bal na itong mga charity vloggers ay nagbabago na. Bago na po ang kanila pong layunin. Ito yung mga vlogger, charity vloggers na supposedly ay naglilingap sa ating mga kababayan na nasa laylayan ng ating pamayanan. Pero ano po ang nangyayari? So ito na po yung kasing itong content po na ito ni Ate Glo mga kalingap ay parang kapareho na po yung sinasabing yung charity vlogger na mismo ang beneficiary. Ay, naku po mga kalingap. Okay? So yan po yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito mga kalingap. Pero bago po yan, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At ang kilikin po natin, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob. At siyempre, kung bagong silip lang po kayo, bagong dating lang po kayo sa ating munting channel, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe at tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, mega love shout out sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners sa pamumuno po yan siyempre ng ating matulis na Presidente Javier De Leon aka Birador. At huwag kakaligtaan, suportahan, tangkilikin ang ating mga kasamahang charity vlogger. Charity vlogger po itong pag-uusapan natin ngayon mga kalingap. Yung mga charity na mapagkakatiwalaan, yung mga charity vlogger na talaga pong ginagawa po nila yung paglingap sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng paglingap. Charity vlogger pag-uusapan po natin. So ito yung mga nariyan po sa iba't ibang Kalingap landing pad. Sana po suportahan po natin sila. Okay? So sa ipagpatuloy po natin mga Kalingap ay hihiramin muna natin yung bahagi. Yung bahagi po sa live po ni Ate Glo kung saan ay sinasabi po niya na mayroon daw pong lumapit sa kanya na 85-year-old na sponsor. So ito ay magiging magsisilbing proof o magsisilbi nating resibo. Hindi sa atin po lumapit pero kay Ate Glo at iyan po yung ating papaksain o pag-uusapan, tatalakayin sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap. Okay? So panoorin po natin mga kalingap. Ayan. Gaano ito katotoo? At siguro naman, itong lumapit sa akin na sponsor at kinausap ako, ang edad niya ay 85. Pero, kumpleto pa ang kanyang pangisipan at very strong itong 85 na
nagtatrabaho sa ibang bansa at tapos na siya tumulong sa mga relatives niya, sa mga pamilya niya, at nandito siya sa mga charity vlogger, nanonood lalong-lalo na sa Kalingap kung sino ang gusto niyang matulungan. Okay, so mga kalingap okay, meron lang tayong gustong linawin po rito. Okay, base po dun sa sinasabi po ni Ate Glo, mga kalingap, ay gaano katotoo. Patanong po yung pagsasabi po niya, mga kalingap, sapagkat, siyempre, kung totoo, okay, so siguro naman po ay itong kilalang-kilala niya po itong si Ate Glo na hindi naman po siya naglalabas ng mga ganitong bagay kung hindi po sa kanya po nakipag-ugnayan, nag-message. Okay, dahil idinirekta po niya yung kanya pong complaint kay Ate Glo. Okay? So, pero dito sinasabi ni Ate Glo, patanong po yung pagsasabi niya, pagtatanong po niya dito na sinabi ay gaano katotoo. Okay? Kaya po siguro gaano katotoo ang sinabi po ni Ate Glo upang sa gano'n naman po ay gusto po rin niya sigurong makuha po. Gusto niya pong makuha din po yung panig. Panig po ni One TV dito. Kasi isang side pa lang naman po yung kanya pong napapakinggan o nakita. Yung panig pa lang po ng sponsor na 85-year-old na ito ang kanya pong alam. Kaya nga po, dito po sa pagsasabi niya, di gaano ay gusto din niya po sigurong makuha yung panig po ni One TV. Okay, so malinaw po yan mga kalingap kaya po natin nililinaw kasi hindi ito pag-aakusa kay Ate Glo ng paninira kay One TV. At the same time, damay na rin po ang inyong lingkod sapagkat ito po ay atin din pong itinatapik base po dito sa sinasabi din po ni Ate Glo. So maliwanag po yan. So ibig sabihin itong sponsor na ito, bagamat siya po ay may edad na, nagtatrabaho daw po sa ibang bansa at tapos na rin po siya sa pagtulong sa kanya pong mga kamag-anakan dito sa Pilipinas. Kaya siya po ay nag-i-enjoy sa pagpapanood ng mga charity works ng ating mga charity vloggers. Kaya dito po niya nakilala po itong si One TV at mayroon po siyang mayroon ibinablog po itong si One TV na gusto po niyang tulungan. Okay. Pero ang ending, ito nga, One TV. Natukoy po dito mga kalingap. Tinukoy po ni Ate Glo itong charity vlogger na ito. Walang paligoy-ligoy, diretsohan na po ito. Hindi na po siya nagbablind item na One TV. So, paging, calling the attention of One TV. Sagutin mo dahil mayroon daw siya sa'yo binigay na 15,000, 20,000, at marami pa na ibigay sa'yo doon sa tinulungan mo sa labo na 6 ang anak iniwan ng asawa na babae, iniwan ang lalaki sa babae at 6 ang anak at ang nag-aalaga yung panganay. Okay, so dito mga kalingap, itong sinasabi po ni Ate Glo ay detalyado. Okay? So ako po yung naniniwala na talagang nakipag-ugnayan po itong sponsor na ito. Detalyado po ang sinasabi po dito ni Ate Glo. So mayroon po siyang napusuan na gustong tulungan, so maaaring naantig po yung kanyang puso doon sa naging vlog po ni One TV. Isang pamilya daw po na ang mag-asawa, iniwan po yung kanila pong mga anak at ngayon po ang nag-aalaga na lamang po sa kanila ay yung panganay, yung pinakapanganay po sa kanya. So kung tutuusin talaga, kung iisipin po natin ay kaawa-awa po ang kalagayan po ng pamilyang ito. Kaya siguro po naantig po yung kanyang puso. So ayon po, base po dito sa sinasabi po ni Ate Glo, marami na rin daw pong naibigay. May pauna na
may paunang tulong na po na ibinigay po ng sponsor na ito. Oh. Okay? At marami pa po pong iba na hindi na-mention daw po. Kasi nga, kung ang sponsor ay talagang tutulong, ay talaga naman may mga uri po tayo ng sponsor na ganito po. Dangan nga lamang, ay nako po. Ito na naman po yung sinasabi po natin ni Ate Edna. Ni Ate Edna, kayo po ay pumasok sa Kalingap, alam po ninyo na ang Kalingap ay paglingap, pagtulong, hindi yung inyong sarili ang inyo pong tutulungan. Nako po, hindi yung sarili po ninyo ang inyong tutulungan at itong pangyayari na naman po ito mga Kalingap, nasangkot po ang charity vlogger. Kaya po, yung iba ay nawawalan na po ng tiwala sa ating mga charity vloggers natin. Sorry to say, pasensya na po, hindi ko naman po kayo pinapangalanan. Pero dito sa particular, at hindi pa naman po ito diretsahan. Kasi di umano po, So, ang ating pong naririnig pa lamang po dito ay yung complaint po ng sponsor. Wala pang paliwanag po tungkol dito si One TV. Nanay, ang usapan daw ninyo, ang usapan daw ninyo ay tutulungan niya para maayos ang bahay. Tutulungan daw niya para maayos ang bahay dahil maganda naman daw ang pag-charity mo, kaya napili ka niya, kinontak ka niya na tutulong siya dyan sa pamilya na yan. Pero, okay. So, napakaswerte po ni One TV dito, mga Kalingap. Okay. Swerteng may tuturing ang One TV dito sapagkat sa kapapanood po ng sponsor na ito kay One TV, sa mga vlogs, sa mga charity vlogs ng ating mga Kalingap partners ay napusuan kanya. Okay? So, yun po ay isang pasasalamat po sana ni One TV kasi sa dinami-dami po ng ating mga Kalingap partners, Kalingap charity vloggers, ay ikaw ang napusuan ng itong sponsor na ito na tulungan. Lalo na po yung pamilya na yan na iyong iblinablag. Okay? Kaya po nasasabi po natin na napakaswerte po dito ni One TV. Dangan nga lamang, along the way, hindi natin alam kung ano po ang pangyayari. At nasira yung ugnayan nitong sponsor na ito at ni One TV. ang ending, bakit mo daw siya blinak? Nako, blinak pa po Wala siyang nakikita hanggang ngayon doon sa naitulong niya. Okay, so ibig sabihin, nung iblinak po siya ni One TV, ay wala na po silang komunikasyon o wala na po siyang update doon sa kanya pong gustong tulungan. At sa isip po ng sponsor na ito, at nakikita naman daw niya na wala pa pong kinahihinatnan yung kanya pong itinulong, mga Kalingap. Kaya nga po ay lumapit na po siya kay Ate Glo. Tala naman daw din siya ni Papa Franz, dahil nag-sponsor siya at kilala din ito ni Kalingap Jomar. So, ibig sabihin pala, mga Kalingap, ay hindi lamang po itong si One TV ang natutulungan po, tinutulungan nitong sponsor na ito. Kasi sinasabi, kilala daw niya tistong si Papa Franz at ultimo itong si Kalingap Jomar. So, sa makatwid, maaring itong sponsor na ito ay tumutulong din po kina Kalingap Jomar at kay Papa Franz, na sponsor, sabi niya sa akin. Pero bakit ganito? Bakit ganiri? Kung tulagaman, totoo ito. Sagutin mo lang ako ng maayos dahil kung paksisin mo at bakit nireaksyonan kita ay sabi ko na ako po reaktor ng Kalingap.
na handa tumulong sa mga sponsor na nagko-complain. At hindi po ako takot mambuking Nako, basta sa katotohanan lang. correct. At bakit mo naman siya blinak? Oo nga. Mga ganyang tao. Oo nga. One TV. Bakit mo naman kasi blinak? Ano ang iyong layunin? Ha? Dahil hindi mo na maipaliwanag kung nasaan na yung kanyang tulong na ipinaabot o pinadala sa iyo, na hindi mo naman po talaga itinulong sa mga taong gusto niya pong tulungan. Yan ba yun yung dahilan na One TV? Naku po. Ito po yung mga nangyayari minsan sapagkat ito na yung isa. Ito yung hindi ito yung isa pang pagkakataon, o hindi lang ito yung pagkakataon na mayroon po tayong nababalitaan na may mga sponsor na nagko-complain na bakit yung kanila pong gustong ipaabot doon sa taong kanila pong gustong tulungan ay hindi nakakaabot. Okay? At ang sisti pa, ang ginagawa pa po ni charity vlogger ay lalo na po nangungulit na lalo na po kung nangungulit na po itong si sponsor ay blinablock para wala na pong komunikasyon na hindi na ma-update itong si sponsor. Sabi ko nga kanina, swerte mo nga ikaw sa dami-dami po ng mga charity vlogger na nag-umaasa na sila po ay mapansin ng mga sponsor at makapag-abot ng tulong sa kanila pong na-scout, ay ikaw ay napili. Pero ngayon, nang dahil sa iyong ginawang pambablak, hindi na kayo nakakapag-usap at wala na rin pong update. Wala na rin pong update doon sa kanya pong gustong tulungan. So it's either, maari siguro na itong si One TV, sabi ko nga, ay hindi niya po maipaliwanag. Hindi po niya na maipaliwanag yung hinahanap po ng sponsor. Nang dahil siguro, ito ay sa pantaha ko lamang, kuro-kuro ko lamang, One TV, dumiretso ba ito sa iyong bulsa? Dumiretso po ba ito sa iyong bulsa? So maganda po yung katanungan po dito ni Ate Glo na kinakailangan ay magpaliwanag upang linisin din po yung iyong pagkatao. Kasi mahirap po na itong ipinagkakatiwala ng mga sponsor sa inyo, mga charity vloggers, ay napupunta na sa inyong pansariling pangangailangan. At ang nasisira po dito, mga kalingap, ay hindi lamang po kayo, kundi yung buong community ng kalingap kung saan kayo ay nakabilang. Naku po, dinamay nyo pa yung community na pinaghirapan po ni Kuya Bal. Hindi po ba? Hindi lamang po yung community, ultimong itong founder. Damay po dito. Mayroon na naman po dyan mga baser magsasabi. Yan kasi ang turo ni founder. So, alam po naman natin na maraming mga ipinupukol ngayon na hindi maganda sa community ng kalingap, lalo na po kung ang pera ang pag-uusapan. Na pera na lamang daw po ang ginagawa po ng kalingap. Okay. So ito na naman po tayo, nang dahil po sa kagagawan po ng mga iba ay nadadamay po ang buo. Paano naman po yung matitino, yung mga matitinong charity vloggers, damay din, Kung hinahagilap ka dahil marami daw siya kinakausap, na makausap ka lang at ipaabot sa'yo, parang hindi yata siya tinutulungan. At ito ay parang nagkakampi-kampihan yata mga charity vlogger dyan sa... Okay. So nagkakapi-kampihan na daw po. Kasi ang ginawa po itong sponsor ay nakikipag-usap sa mga natutulungan niya siguro. Kagaya po yung mga kakilala po niya. Pero hindi daw po siya matulungan. Kaya nga sinabi po ni Ate Glorito, nagkakampi-kampihan na nga ba ang mga charity vloggers? Kinakampihan po nila yung kanila pong kabaro. Imbes na i-expose para hindi din po sila madamay. Pero ang ginagawa ay pinagtatakpan po din nila yung kanila pong kasama. Yung katwiran na naman po. Siyempre,
kakampihan po namin yung kasamahan po namin. Pagtatakpan po namin yung kasamahan po namin kasi pinagmamalasakitan po namin ang aming kasamahan. At ito yung sinasabing brotherhood nga ba? Ito'y brotherhood. Pero, paano na lamang po kung may katotohanan yung claim? Paano kung may katotohanan itong complaint ng sponsor na ito? Kakampihan niyo po yung mali. Okay, so sana kayo po ay naging instrumento rin upang sila ay makapag-usap at maayos po nila yung kanilang problema. Pero ano ang nangyayari? Pinagtatakpan po ninyo at hindi man lang ninyo masabi kung nasaan itong si 1TV o hindi kayo man lang gumawa ng pamamaraan na makapag-usap itong 1TV. Hindi naman lahat ha. Diyan sa dait at nagkakampi-kampihan. Dahil, yun nga, kailangan natin huwag nga kayo dyan sa dait sa huwag kayo mag-complain, mga sponsor dyan sa dait dahil alam na this. Alam na this. Hindi yan ipaparating sa kanila. At iparating nyo sa amin na mga strikers. Dahil ang strikers, o sino pa man, ay hindi po kami uurong. Okay, so yan So feeling po ni Ate Glo ay nagkakampi-kampihan na po kayo. Imbes na kayo po ay tumulong at nang maayos po yung problema, lalong lalala po ito. Kasi hindi naman po basta-basta na po yung naibigay po. Siguro itong sponsor na ito sa aking palagay ay hindi na po niya tinitignan yung amount na kanya pong ibinigay. Kundi yung eagerness, yung kagustuhan po niya na makita na natulungan po yung mga tao na gusto po niyang tulungan o yung pamilya na gusto niya pong tulungan, lalo na po kung kaawa-awa ang sitwasyon ng mga batang ito na iniwan po ng kanila pong magulang, hindi po ba? So, may punto kaya rito mga kalingap, itong si Ate Glo, yung sa kanyang pagsasabi na huwag kayong dumulog kung anong wag niyo pong idulog ang inyong complaint sa mga iba pa pong mga charity vloggers na nariyan po sa DAET. Bakit daw po? Kasi po sila daw po ay nagkakampi-kampihan. Tama kaya itong tinuran ito ni Ate Glo? Nako po, Kuya Bal, ito na naman po ang isang kaso na kaya nga po parating sinasabi ginagamit-gamit po ninyo ang pangalan ng Kalinga pero sa puso po ninyo ay walang paglingap. Kundi ito yung sinasabi na ang tanging hanap ay sponsor at mapabuti ang inyong mga pamumuhay. Tingnan po ninyo yung mga iba ngayon. Sabi nga ni Kuya Bal, mga Kalingap, pakuya-kuyakoy, naghihintay po ng sponsor, naghihintay po ng natulungan na nga po sa pabahay, ay gusto pa rin po nilang sila po ay matulungan sa pang-araw-araw nilang pangangailangan, gaya po ng kanila pong pang-grocery. Nung pagkatapos po ng kanila pong bahay, ang tinatarget na naman po nila na hingiin sa sponsor ay yung kotse. Sasakyan naman po mga Kalingap, nako, daig pa po nila ang nasa abroad na naghihirap. Okay? Daig pa po nila yung mga ating OFW na nandyan sa iba't ibang mga bansa sa mundo na nagpapakahirap, nagbabanat ng buto. Pero kayo narito lang sa Pilipinas at ginagamit yung salitang charity para lang po sa inyong kapakanan. Para lang sa sariling kapakanan na sana po ay hindi ganyan. Kasi sabi ko nga kanina, nadadamay po ang matitino. Kayo po yung mga bulok ng mga kamatis sa kaing. At nadadamay yung maayos na mga kamatis nakasama po ninyo sa kaing. Okay? So, sana lang ay gumawa. Kung iblinak po ni 1TV ang sponsor na ito,
siya na mismo ang gumawa ng pamamaraan upang ma-reach out itong sponsor na ito at ipaliwanag ang kanya pong sarili. Ha? At nang sa ganon ay hindi madadamay po yung matitino na mga charity vloggers. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo mga kalingap. Muli tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, at siyempre sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo po ng like, share, and subscribe, at tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.